DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang simbahan may moral nga obligasyon nga tamdon ang mga isyu sosyal nga nagatublag sa iya mga tumulo, mga isyu sang kubos nga sama-sami hindi mabatian kag mahatagan sang igdalupangon. Sa sininga kahimtangan, ang simbahan amo ang mangin tingog sang kubos kag mangin instrumento para mapalabot sa mga natungdan kag mga ahensya sang gobyerno ang problema sang katilingban. Nagahatag sang mga pagtulunan sa mga tumulo sa ila katungdanan bilang mga binunyagan nga mangin instrumento kag mangin tingog sang kubos para sa pagbag-o sang katilingban. Amo ini ang sadsadan sang aton programa Tingog sang Kubos. Kag karon, yari ang inyo mga alagad. Tingog sang Kubos. Hanggat may isang nagugutom, hanggat may isang nauuhaw, hanggat mayroong mga pusong nagdurusat namamanglaw, hanggat mayroong naaalipin. Mayong aga sa aton mga kauturan. Welcome sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation. Tayo ay mayroong misyon. Kamusta na ang aton nga mga kauturan all over the Diocese of Bacolod kag sa mlabotan sang Siningwaragwagan DYAF 1143 CMN Bacolod. August 26 kita mga ka-AF, Miyerkules nga adlaw sang aton nga pagpangalagad sa sining tuig 2026. Good morning sa aton iya nga mga listeners. Daw nahidlaw man ta magpungko diri iya sa aton nga Waragwagan But nevertheless mga ka-IF, nawala kita ka programs ang nagligad iya nga simana kay of course may ara kita sang hilikoton digto iya sa national nga level upod sa Caritas Philippines dito isa ka simana gid almost ang aton iyang training seminar digto upod sa 30 upod sa 29 ka mga nagkalinlain nga mga dioceses all over the country that's why kita makapungko o kung makaprograma o kung makapangalagad sa inyo. But nevertheless mga ka-EF, sa gihapon ini ang inyo alagad Raymond Pandanduyan, ang aton nga executive director basi maing kaupod man naton karon diri iya sa aton nga pagpalayag. Of course padayon kita nga magadala sa inyo sa mga isyu kag topiko nga kung sa diin nag-apektar sa pagpangabuhi sang tagsa ka Kristiyano, and at the same time diri lamang mabatian sa aton Waragwagan ang panindugan sa aton simbahan bahin sa mga isyu nga nagaluntad sa aton komunidad. Sige mga ka-EF hindi magtukarang aton nga mga nandere but nevertheless sige good morning luwat sa aton mga ka-EF. Don't forget to like and share sa aton nga Facebook page. I-type lamang ang DYAF 1143 CMN Bacolod sa YouTube channel naton. The same nga po mga ka-EF DYAF 1143 CMN Bacolod. And of course mabatian man kita sa aton na online platform radio muning mayo sa DYAF kay kon hindi kaya gusto maglantaw sa YouTube channel and at the same time sa Facebook mga ka-EF, pwede ka makapamati online i-type lamang bacoloddiocese.org/DYAF. May isang nauli. Good morning sa aton iya nga mga viewers kag listeners, particular na dira sa may bago sa Barangay Malinginda ang mga grupo ni Nanay Magding. Good morning. And sa may dira sa may Punta Taytay mayong agada sa aton iya
mga viewers and listeners, particular na dira sa may Purok, Makawiwili. Kag subong man mga ka-EF dira gali sa may Hinigaran. Wow, good morning da. Nanay baby, good morning. No, and of course, dira sa may Ulimbo, Hinigaran, maayong aga sa inyong tanan. Kag sa Barangay Zone 12, mga Aquino family sa may Barangay Handumanan. Sorry, Barangay Zone 12, Barangay Handumanan actually, no, mga Aquino family. Kag kay nanay da, no? Good morning man. Kag sa mga nagapamati na diraya kay sa kapihan ni Nong Ronen, good morning da nong thank you gid sa pagpamati diriya sa aton nga programa. Kag sa mga nagapangapida timayo lang nga paghigop sang marimis kag matamis nga kape. At may pagkakataon. Good morning man sa aton iyang mga viewers and listeners dira sa may Barangay Ilopes, sa may Insisa. Good morning da, no? Kamusta na kamo da? No, ang aton iya hilikoton ginaangan ng naton kay ti i-present pa man naton, no, sa bag-o yang nagpungko ng obispo no, kay Bishop Louie Galvinis, no, ang aton nga hilikoton dira iya sa may Barangay Ilopes. And of course, no, buliligan naton kag tingwaon gid naton iya kung paano, no, nga mapatigayon kag ma-assist kamo para nga maplastar naman ang inyo iya nga mga panimalay dira sa may Barangay Ilopes. Kan dira gali sa may Barangay Concepcion bala, no, maayong agada, no, kanay minchi da, no, nagapamati man gra sa aton dira iya sa may Barangay Concepcion. At mayroong naaalipin. Ang iba naton nga mga greetings, mga ka-EF, di pakarunan ta lang na, no, kay of course, before kita iya mag-proceed sa pila naton ka mga talakayan, makadto kita nay mga ka-EF, particular na sa aton Gospel Reading of the Day. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno sakay San Mateo. Si Jesus nagsiling sa mga Fariseo, "Kailo man kamo nga mga manunudlo sang kasuguan, kag mga Fariseo, mga salimpapaw. Kaangay kamo sang mga lulubngan nga ginpintahan sang puti kag matahom nga tanawon sa gwa, pero puno sang mga tulan sang patay kag sang kagarukan sa sulod. Kamo amuman, kung tanawon kamo sa mga tawo, daw matarong kamo, pero sa sulod ninyo, puno sang kabutigan kag kalautan. Kailo man kamo, mga manunudlo sang kasubuan, kag mga Fariseo. Mga salimpapaw, naghimo kamo sing matahom nga mga lulubngan para sa mga propeta, kag nagpuni sang pansyon sang mga matarong, kag nagsiling kamo. Kung kita nagakabuhi sa mga panahon sang aton mga ginikanan, wala kuntani kita maghimo sang ila ginhimo kag nagpatay sa mga propeta. Kung amo ginaako ninyo nga kamo kaliwat sang nagpatay sa mga propeta, sige, padayunan ninyo kag tapusa ang ila ginsuguran." Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Mga ka-EF, no, diri nga ang inibala nga balasahon, no, diri mo makita gani, no, somehow, no, gambal gani kita sa una nga si Kristo do wala ag pangakig, pero kung basahon naton ang aton nga ebanghelyo subong, no, grabe, no, ang kumbaga ang term naton diri pagtamay, no, sa mga Fariseo, no, kag iban pa nga mga nagapakuno-kuno, no, ti ang grabe ganda yun, no, ang inyong mga pansyon, no, ang inyong mga lulubngan,
ginpintahan sa puti, it seems dumaayo gid puno gali sang mga tulan. No? Mga ka-EF, no, base iya sa aton personal nga reflection sini kag base man sa aton nga eksperyensya ang aton gospel subong mga ka-EF, no. Si Jesus nagahambal, no, against religious leaders nga nagapakita sang maayo and at the same time katinlo, no, sang ila kaugalingon or aton kaugalingon actually, no, sa gwa lamang kun panggwa lamang, no, pero dili ginapakita, no, ang hypocrisy, corruption, and at the same time, no, kadelikado nga mga hidikoton. Now mga KF, no, ang reflection tas niti do diri bala, no, kita nga nagakabuhi diri sa kalibutan gina in terms ni gina whitewash, no, ang lulubngan para abi magnami, no, sa panulukan sang tawo externally, but sa sulod sini buta siya, no, sang ginatawag naton nga hindi maayo nga mga binuhatan ukon uncleanliness. No? So personally mga ka-EF, no, gina-challenge kita. No, ako gina-challenge, no, kita gina-challenge nga mag-go beyond, no, sa aton iyang akon nga outward nga appearance. Although ti kinanglanon man siya, no, kaysa adlaw-adlaw nga tanan kinanglan, maayo man ang appearance naton, no. Maayo ang aton nga manners, so o kanaton nga mga pamatasan, maayo, no, ang aton nga religious habits, no. Maayo kita maghambal diri, but anyway mga ka-EF, no, ang pinaka-importante man, no, sa akon reflection, ang pinaka-importante mo sa akong kagalingon nga dapat, no, nagahimo man kita sang kaayuhan, no, nagasunod kita kay Kristo. Hindi nga kun ano ang aton ginahambal diri, ang aton nga aksyon, no, kun ang aton nga ginabuhat balingag o kung salungat siya, no, sa aton iya nga ginahimo. So mo ni ginatingwaan naton actually, no, nga maligwat ang ini nga mga bagay, no, kag amat-amat, no, mabag-o naton, no. Hindi lamang ang aton nga imahen o ang akon nga imahen, kundi no, mabag-o naton iya ang aton nga pamatasan, no. Ang mga hambal gani permi St. James, no, permi ko na ga-reflect permi sa ginhambal ni St. James, no, nga ti ang faith without good works, no, is dead, patay ina nga pagtuo. Ti maayo lang, no, outwardly, no, dumayo ang imo tindog, it seems dumayo ang imo binuhatan, pero sa likod sinagali, no, ara dira ang kagarukan, no. So ti amo ni ang pila ka, no, ka mga challenge sa aton mga ka-EF, no, sa paghimo iya, particular sa akon, so padayon nga paghimo sang mga kayuhan, padayon nga pagserbisyo, no, sa aton iya nga mga kauturan nga naga kinahanglan. Kaginanglan man naton actually, no, bantayan ang aton nga kaugalingon. That is why gani nga kinanglan naton magsimba, no, kinanglan naton mga muyo, kay ang pagpangamuyo is personal encounter, no, with God, no, nga nagapangayo kita sang kusog, nagapangayo kita sang iya nga guidance para, no, nga hindi kita iya hindi kita nga magpareho, no, sa sining mga ginahambal ni Jesus, no, nga mga salimpapaw nga maayo lang sagwa, pero sa sulod gali ara dira ang kagarukan. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, no, ang oras naton alas 9:20. Tingog sang Kubos. Before kita, no, mag-proceed sa pila naton ka mga talakayan, makanto kita na, check naton, no, ang aton iya weather update mga ka-EF. Malaking bahagi pa rin ng Luzon ang inaasahan natin makaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat, at dito naman sa ilang areas ng Visayas at buong Mindanao ay mainit na panahon naman ang kanilang mararanasan. Magandang umaga po sa
Weather update para sa araw ng Miyerkules. Malaking bahagi pa rin ng Luzon ang inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat at dito naman sa ilang areas ng Visayas at buong Mindanao ay mainit na panahon naman ang kanilang mararanasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng Pag-asa monitoring domain. Pero inaasahan pa rin natin, palalakasin pa rin itong bagyong dati nating minonitor na si Obet na nasa labas na ng monitoring domain ng Pag-asa, ang southwest monsoon na magdadala pa rin ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas ng pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dito sa may Zambales. Samantala, dito naman sa may Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at dito sa may Occidental Mindoro, makakaranas naman tayo ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Inaasahan naman natin sa nalalabing bahagi dito ng Mimaropa at dito na rin sa buong Bicol Region, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero inaasahan pa rin po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius. Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan at dito sa may Antique, inaasahan pa rin natin makakaranas din sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon. Pero inaasahan pa rin natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Island sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cagayan de Oro, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ulan na inaasahan natin na dulot ng habagat ngayong araw, significant rainfall ang mararanasan dito sa may Zambales. Ito ay may mga tsansa na may mga posibilidad ito na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan nating gawin. Bukas naman, dumami yung areas na makakaranas ng significant rainfall. Inaasahan po natin, buong Luzon, cloudy po ang ating panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero itong mga exposed areas natin dito sa western section ng ating bansa ang makakaranas ng significant rainfall. Dito ito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. By Friday, nadagdagan yung mga areas natin at inaasahan din natin manlaki po yung tsansa ng above 100 millimeters of rain dito sa may Zambales at Occidental Mindoro. At inaasahan natin by Friday, nakikita natin kasama na ang Metro Manila sa posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. So yun po, pinapaalalahanan po natin dahil ilang araw na makakaranas ng mga pag-ulan itong Zambales at Bataan at Occidental Mindoro, mataas na yung tsansa na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So dapat ngayon pa lang ay naghahanda na ang ating mga kababayan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:12 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating
Okay, sige mga ka-EF, no? At least medyo matulotawhay ang panahon pero by Friday ginalantaw man nga maulanon niya, particular na digto sa may Metro Manila o kung Luzon mga ka-EF. Tisang naligad daw sila gid ang tamaan, no? Particular na Metro Manila kay isang last week sang digto kita pagkadto naton digto pagtupa pa lang iya sa airport, no? Wala na untat ang pag-inulan. But in fact, may mga baha-baha sa pila kay mga area sa may Metro Manila and at the same time sa may Bulacan. No? Kada, of course, at isang dito na kita sa venue naton sa may Tagaytay, na puwerteng ulan. No? Daw, ginabubo mo, no? Wala untat. No? Nag-untat lamang siya. No? Sang papuli naman kita. No? But sige mga ka-EF, so munang lakat sang panahon nato, no? Maghalong kita tanan. No? And at the same time, tikon medyo maulo init, dala kita sa mga payong kag tubig, i-hydrate naton kagalingon kay maski pa may gagmay nga pag-ulan-ulan but still kung maghambal tiya subong nga init, grabe no, perti galusot ya sa imo panet kung maghambal kita nga tig-ilinit mga ka-EF. Tingog sang kubos. Sige mga ka-EF, tiaryo ang Bulkan Kanlaon naman no sa sulod yasang 24 oras mga ka-EF no August 26, 2026 aryo ay isa talupang doon diri kay may 4 ka volcanic earthquake no si Mount Kanlaon. Upod na diri ang 2 ka volcanic tremors nga nagalawig iya sang 21 to 33 minutes. Grabe no. So at amo na isang isa ka report actually kung lan tawon naton sa DOST Philbox mga ka-EF ang ginatawag bilang nga volcanic tremors nung pag-uyog-uyog kung pagtayog niya o kung pagmurob niya mga ka-EF no, nagalawig iya sang 21 to 33 minutes. Tingog sang kubos. Okay, sige ano padayon ang pagbuga sang abo no, of course Japon sa alert level number 2. Tingog sang kubos. Kahapon nga adlaw ubuson tan lang niya na kay ti Martes nga adlaw kahapon daw ang pagkabalo ko sini daw mga tatlo na ka simana ti ikaapat na nga simana niyo no sa subulan sa Agosto nga daw walang humpay gid no ang pagsakaay sang presyo sang langis ti sa day 1 sang trading mga ka-EF ari no daw at least may maulo ayo nga balita kabay pa ti day 1 pa lang mo no kabay pa mga ka-EF no kay ti ang diesel ginalantaw nga may ara sang pagnubo no sang 40 sentimos, ang gasolina 50 sentimos, at the same time ang kerosene 30 sentimos no kabay pa no nga magpadayon ini nga trend sa world market mga ka-EF. Tingog sang kubos. Sa nahambal ko na gani no nga ang inibalang sitwasyon kag kahimtangan tani nagdubo-dubo na mo no nagbulubalik na sa 67, 68, no 69 ay nagbumalik naman sa subong no nagalibot-libot kita kag lantaw sang presyo na iya sang langis no diri iya sa syudad sang Bacolod ay ara na sang 88 88 ang pinakanubo I think do 87 bala mo no ti may ara kay tag 90 na it seems nga ginalantaw gani sang iban nagahambal nga daw amo na giniguro ang presyohan ay no sang langis diri sa pungsod sang Pilipinas and of course daw kahipos no sang aton iyang gobyerno kay ti enough man ang supply sang langis. Ang problema dira no maski ano kadamo sang supply sang langis diri sa pungsod sang Pilipinas kun wala kasang inugbakal especially ang aton iyang mga public utility jeepney drivers ti apektado gid iya mga ka-EF. Kay ti saka ang langis, saka ang mga nagapanguna nga balaklon, pero ang sweldo amuman sa gihapon. Tingog sang kubos. Dito sa may Metro Manila, masaka nga tani 85 pesos pero tagalagin TRO pa todo o patong ginasgutan nga inisa mangin precedents all over the Philippines kun may ara gid man sang pagsaka sa sweldo sang mga mamumugon.
Tingog sang Oras na Kubos. ton mga ka-EF, alas 9:30, mahatag kita anay sang pila iya ka mga pahanumdum. Then after that, mabalik kita sa pila naton ka mga talakayan. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Friend, nga masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay inas ang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay eh. Gani wala siya subong sang obra. Hindi man ka-trespasser ang kita ni nanay sa iya pagbulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pa nga daan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya na kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Patuod ka? Gladys, nalipay gid ako sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Sininga Estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Ang hina mo naman, pre. Di ka pa rin nakaka-score? Mahal kong syota ako, pare. Kaya malaki ang respeto ko sa kanya. Ayaw mo bang mag-enjoy? Bakit? Sa tingin mo ba, enjoy pa rin pag nabuntis ko siya nang wala sa oras? True love waits. Sex is only for married couples. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Sininga Estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Tagbalay, Mabatian, alas 10:30 sang aga, tubtob alas 12 sang ugto. Lunes, tubtob Biyernes. Ang ini nga programa ginadala sang Family and Life Commission nga ginapangunahan ni Tita Rose Tan. Nagatudlo ini bahin sa pamilya kag importansya sang kabuhi. Bantayan kada alas 10:30 sang aga, tubtob alas 12 sang ugto. Lunes, tubtob Biyernes, ang programa nga Tagbalay. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-EF diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod
Social Action, Philippine Standard Time, alas 9:35. Tingog sang Kubos. Sa liwat mga ka-IF, don't forget to like and share sang aton iyang Facebook page. I-type lamang ang DYAF 1143 CMN Bacolod, no? Kay aton ni nakaron pagbabasahon, no, ang inyo iyang mga comment, ang inyong mga pagpartisipar, no, pag inyo pagpanamyaw diri iya sa aton nga programa. Tingog sang Kubos. Kadto kay nanay sa lokal nga level mga ka-IF, ang local government sang syudad sang Bacolod nag-submit na, no, sang ilaya position paper, no, nag-submit na sang position paper ang IPM. Ang IPM mga ka-IF amo ni kontraktor, no, sang nagligad, no. Amo ni kontraktor sang nagligad iya nga administration nga nagapangwa sang basura kag nagahaboy digto sa aton nga dump site sa may Filisa. Now mga ka-IF, ang isa sa ginalantaw diri, no, particular na sa sining issue bala dira sa dump site naton sa may Filisa nga kung saan nagtribukaho lamang, gumawa lamang ini mga ka-IF, no, sang nagwa man ang issue sang waste to energy nga proyekto sang syudad sang Bacolod. Tingog sang Kubos. Diri na bukaran, no, mga ka-IF, diri na bukaran. Diri na bukaran mga ka-IF. No? Nga ang cell number 4 gali kag cell number 5 wala iya sang nagakaigo nga environmental compliance certificate man nadumduman ko ni nga pagpungko sang bag-ong administration kag pag-open sang cell number 5, no, bilang amo iya ang halabuyan naton sang basura diri sa syudad sa Bacolod, may ara pa gani article mga nagwa no nga model, no, model dump site ang Bacolod City, no, may I don't know, no, sa barangay Filisa, no, Tario, ang EMB-NIR nag-recognize sa Bacolod Sanitary Landfill as model facility nationwide. Now, amo ni isa kag katingalahan naton kay si DENR, EMB, siya ang nagpagwa, no, sang sining statement kag gina-commend niya ang Bacolod Sanitary Landfill dira sa may barangay Filisa kag gina-recognize nga model facility not only in Negros Island but across the entire country. Tingog sang Kubos. Grabe yung pagdayaw mo, no? Tino kanami mantani, no? Kanami. Ang balita, wow, no? Ang Bacolod City nangin model siya, no? Ang iya nga sanitary landfill. Pero sang amat-amat na nga ginalantaw kag ginausisa ang aton sanitary landfill cell number 4 and cell number 5 kay ang ginahambalisang EMB amo ning cell number 5 ang bago ang ginopen nga sanitary landfill sang nag-amat-amat na reklamo ang mga taga-barangay Filisa una-una sa cell number 4 pa lang kay tinabuta na. No, nga sanitary landfill ti grabing baho. O dira iya sa may barangay Filisa, ang mga estudyante nagakapiktuhan na, hindi na makatuon mayo tungod sang baho. Ang mga kaipeng nga mga purok nagareklamo na, no, tungod sang baho nga giatuga sang cell number 4 nga landfill. Now, and it turned out mga ka-IF, sa pagpanikasog man sa pila ka mga barangay official kag pila ka mga environmentalist diri na exposed ang ini nga sanitary landfill nga naga-operate sa gali wala sang environmental compliance certificate o kon ECC. Sinong naga-issue sang ECC? DENR EMB Negros Island Region.
Tingog sang Kubos. Now, hindi lamang gali ang cell number 4 ang wala sang ECC, including na ang cell number 5. Nagsugod na sang pamuldos sa cell number 5, kaghana na nga ay nuno ko naka-operate na kung dira nagahaboy sang basura subong. Gindayaw na siya sang DENR EMB, wala man siya gali sang Environmental Compliance Certificate. Tingog sang Kubos. Now, mga ka-EF, amo ni ang sitwasyon kag kahimtangan nga kung sa diin, diri naton bala makita. No? Diri naton makita, mga ka-EF. No? Nga pag-conduct sang pila ka investigation sa mga environmentalist group, upod na ang mga taga-Filisa, upod gani, no? Ang mga taga-eskwelahan, affected ng mga schools dira sa may barangay Filisa. Gin-check kay may mga leakage kadto sa suba, sa may sapa, no? Dira sa may barangay Filisa, sus may ara sang natawag nga contamination. No? Kung water contamination. That is why, ginpadalaan iya sang notice of violation ang local government unit sang syudad sang Bacolod. Tingog sang Kubos. So muna mga ka-EF, now, tiariho, tungod may notice of violation ng syudad sa Bacolod, ang LGU naton, kumbaga, gin-called out niya ang atensyon, kag ginpadalaan man sa notice of violation, kaysa una, ang naga-operate, kag naga-maintain, amo iya ang IPM. No, kada hambal gani isang mga netizens, kagambal man sa makilala naton nga si local government unit kapangita naman no sang Balasulon. No? Now, really in fact, responsibilidad sang LGU Bacolod kung paano ialantawon kag kung paano i-monitor ining garbage collector contractor nga gin-hire sang LGU kung paano siya nag-perform sang iya mga ginpermahan upod sa syudad sang Bacolod. Tingog sang Kubos. Now, ang isa pagigani ka ginalantaw, daw hindi bala ka diretso si syudad sa Bacolod, no? At ang IPM, sino bala, no? Ang lantaw naton sino bala ang saan bala nasugod sa IPM? Of course, sa previous administration, di ba? No? Sa previous administration. No? Di nag-ooperate lang to gali, wala iya sang ECC. Now, tiari when it comes nakita ang mga violation. Tingabi, no? Hindi na to pag nga inuuno naton talan sa IPM. I-mention lang naton previous nga administration. Wala siya sang nahimo, wala niya gin-monitor nga wala gali sa IPM sang compliance. Tingog sang Kubos. Nagaantos na ang mga pumuluyo dito sa may Filisa sang baho, sang basura, si IPM ya. No? Wala sanggin himo to mitigate sang sitwasyon kag kahimtangan until such nadabutan siya sang bag-o nga administration and at the same time ginisla na tong IPM. Karon ano ang bearing sini, no? Kung padalaan mo notice of violation man ng IPM, kaya wala na siya, hindi na siya kontraktor, no, sa pagpanghakot ng basura. Ti ara na subong sa ISWEM. No? Ti ka may notice of violation siya, iban mo siya dire. Hindi naman siguro magbalik di. Kaya natapos naman niya ang iya nga kontrata. But the fact is, wala sang nagakaigo nga monitoring ang aton nga local government unit kung paano proteksyonan ang mga taga-barangay Filisa. And at the same time, wala nakagiyo ang monitoring team para ipakomply sa garbage collector ang nakasaad sa kontrata. Tingog sang Kubos. Amo na ang klaro da mga ka-EF, meaning hindi lamang negligence sang garbage contractor, collector kag naga-maintain
sang aton nga sanitary landfill, but negligence man sang aton nga local government unit tungod failure siya sa pagmonitor kag pagpa-implement sang nagakaigo nga mga layi kag pulisiya, no, sa pagpatuman, no, sa pag-handle, sa pag-manage sang aton iya nga sanitary landfill. Tingog sang Kubos. Sige. No, ti amo na mga ka-EF, ti ang mga taga-barangay Filisaw. Gambala man sa ganito, hindi man namon pagpasira for the meantime. Kasi wala pa man halabuyan ang syudad sang Bacolod. But ang ginapangayo lang, no, nga dapat ipatuman ang Republic Act 9003 nga di kadugay na ni, no, gindeklarar ka na gali si EMB DNR nga model ka, ti wala ka man gapatuman, no, sang 9003, no, ang waste segregation. I don't know, no, sa DNR EMB kung ano ang iya nga basihan nga anangin model sanitary landfill ang cell number 5 will in fact sa panugod pa lang kag pinaka-basic wala siya gapatuman, no, sang iya nga waste segregation. Tingog sang Kubos. Kaya kung ipatuman tani sa local government ang iyang waste segregation, no, hindi na dali-dali mabuta, no, ang aton nga sanitary landfill, and at the same time ma-reduce naton ang aton iya nga basura diri sa syudad sang Bacolod. Dugangan pagid, no, kun mapatuman pagid, no, aning plastic single use plastic ordinance, mas manubo na gid residual waste na nanda ang aton nga ihaboy sa aton nga sanitary landfill. No, meaning mga ka-EF, no, makasave ang syudad sang Bacolod kahit hindi ka na mag-hire o kung hindi ka magbayad sang dako nga amount para sa garbage collection o kung garbage contractor. Kahit gamay na lang nga waste ang i-produce kung ipatuman sang LGU kung sa syudad sang Bacolod ang Republic Act 9003 waste segregation and at the same time ang anti-single use plastic ordinance. Tingog sang Kubos. Isa sa ginalantaw sini mga ka-AF nga daw kung baga bala ang issue sang waste to energy nangin eye-opener sa aton tanan. Kag diri gali natukiban nga mismo si local government unit wala compliance sa ginapatuman sang layi kag pulisiya sang aton nga gobyerno. Tingog sang Kubos. Okay, sige, sa lason naton nga pagpangalagad mga ka-EF, no, i-try naton liwat bala no nga kontakon, no, sa lason naton nga pagpangalagad no ang mga taga-barangay Filisa, at the same time mga environmentalist nga nagalusugin no, particular na sa sining pagpatuman iya sang waste segregation diri sa syudad sang Bacolod. No. Okay, sige mga ka-EF, tiliton kita no sa isa lang kang topiko. Kamusta na? No? Kamusta na ang mga nagapadalagan no, sa inyong barangay? May makita naman kamo nga nagatiyog-tiyog da, no? Nagapulo pa nga musta, ara permina sa kapihan, kag kung magsakay bla sa ilang salakyan, no? Sang una sirado ng bintana, subong ya, bukas na. No? Bukas na ang ilang bintana, tapos do kilalaya ka mo. No? No, halos tanan kilala niya. Pero sang wala pa nagahilapit ang eleksyon, do magpakuripad sa sang salakyan niya, no? Magpadalagan sa do. No? Do masangit ka, no? Sang iya nga gainaw-inaw nga salakyan. Timo mo na no? May mga nakita man kita nga nagamotor, naka-uniforme, no? Di nagapangkaman niya gali. Do halos tanan nga mga maagya niya ginabusinahan niya kag no, ginawagaywaya ang iya kamot nga it seems do daan na kamuya nga mag-abyanay. Tingog sang Kubos. Kag diri man makita mga ka-EF, no?
nga damo na sa nagalibot-libot no sa mga kabarangayan kag mga kapihan no nagapulo pa nga musta makita mo na gani may ginapatapik na sa mga nagkalain-lain nga mga strategic nga mga lugar no ara ng ilang ngalan. Makita mo ti amo ni sila ang nagaasperar nga makapungko ya sa lokal nga pangdumalahan partikular na sa aton nga barangay. Pero ang question, madayon gid bala ang barangay election? Tingog sang Kubos. Now mga KF, sa Senado, gintalakay. No, actually, si Senate President, not Senate President, no, Chief presiding officer sa impeachment proceedings mga KF. No? Senator Chis Escudero, siya gali, no, ang chairman iya diri sa committee no, sa barangay. Now, gintalakay ini, particular na sa iya nga committee ba? Do kahapon, I think, no, kundi ko magsala, ginaprubahan na no, sa iya committee o kon sa committee level pa lang iya mga ka-EF. No, kag may ara sang recommendation no, sa committee level nga approve na nga i-postpone iya ang barangay and SK election. Tingog sang Kubos. Now ang question kung na-approve na sa committee, gilayon bala no? Nga hindi na madayon ang eleksyon. Ting sabat, hindi. Kay may ara sang proseso kita nga ginasunod. No? Ang proposed election postponement, hindi siya dandil. No? Kung si Attorney Cesar Viloria pa, no? Hindi na siya dandil. Nga kung ma-approve sa committee level, hindi na madayon ang eleksyon. Now, paano ang isa ka bill o kung ang Senate bill o kung ang lower house nga bill becomes a law. No, amo ni mga KF, dapat lang tawon naton. No, nga may ara siya sang step by step process. No, tingala ko ang iban tingala ko ang iban naga-walking ko kagina sang aga pa nagalakat-lakat ko ang iban daw wala na ka-uniform o ang dati nga naka-uniform daw why na yan naka-uniform. No, nag-aaral lang sa kapihan. No, nag-istorya na lang. Kaya binaguro, hindi madayon ang barangay and SK election. Wala pa, no, mga KF. Wala pa siya nangin layi. No, muna ang klaro da. No, kay may proseso from committee level, i-recommend pa na para debatihan iya sa Senado. No, sa floor nga konsidente ara ang 24 ka mga senador. Kagdi hindi pa na, no? May mga plenary pa na, first reading, second reading, third reading. No, bago maaprubahan. Same with, no, sa aton iya nga lower house. Sa lower house, tagani daw ay pa maaprubahan sa committee level mo. No, padayon pa sa gyapon ang ilang hearing. So after sina hambalaton, after committee hearing, i-recommend pa na para debatihan sa plenary. No, may first reading pa, may second reading, and third reading. Kung ma-approve na, may BICAM committee pa. No, kung ano ang naaprubahan sa Senado, kag ano ang naaprubahan sa lower house, ikuan na siya. No, pungkuan na sang BICAM committee kag kumbaga bla pasibu-sibuon. No, talakayo na sa BICAM. No, para nga mangin isa ka hindi pa gani layi, no, para mangin isa kalubos na nga bill sa BICAM. And at the same time, kung maprubahan sa BICAM committee, ipasaka pa na sa Office of the President. And kung mapirmahan na sa Office of the President, amo pa na, no, nga mangin layi ang iniiya nga hilikoton sa pagpostpone sang barangay and SK election. Tingog sang Kubos. Hindi lang simple, no? Hindi lang simple mga KF, kaya sa pagbinutuhay, 2/3 mo, no? 2/3 ang nagakinanglan sa lower house kag sa upper house. Silang tawon ta ni mga KF, no? Kay ang isa naton gani, kay nalantaw diri, asang una, ginpa-postpone man nila after election. Kag set November 2. Tisino bala ang nagpa-postpone sini sa una. I think diri sa aton
diri sa Negros Occidental, halos tanan tang mga kongresista nagsuporta sini nga i-transfer siya sa November 2026, November 2, 2026. Tila maginiging pagbutubutuhan. Ti karon no, may move nga ipapostpone. Now, ang sa nagligad, ang nagaluso sini, si Congressman Albi Benitez. Hindi ko ginamalipat, nagambal siya. Kaulatan nyo lang, sa State of a Nation Address, kay i-announce da ang postponement sa barangay and SK election. Natapos ang State of the Nation Address konsuna, ti wala. Ti tapos naman nga wala iya, malawagan nga ipapostpone, no? Nga i-recommend sa presidente nga i-postpone ang iya naman bata. No? Si Congressman Javi Benitez, amo naman niya ang nag-file, no? Sa committee, conservation resolution, nga dapat ipapostpone gid ang barangay and SK election. Nabi nyo kung anong rason? Para makasave naman ang gobyerno. Tingog sang kubos. Kung isa mayuhom ka na lang. Ang iban gani, istorya sa kapihan, tinami lang na iya, kung imo barangay kapitan, kang mga kagawad, aktibo. Nagagaserbisyo gid ba sa tawo? Pero imo kapitan be, kag imo makagawad, gusto man lang ng mga tapos puli, ti problema gid. Kag ibanda, lawig na, no? Nga nagapungko ya sa pwesto. Ang isa kad lang ng taon naton dira, ang aton bla kinamatarong. No? Ginadinay mo ang aton kinamatarong sa pagpili sang mga opisyalis sa barangay. It seems sa siniya nga mga politiko, daw silaya ang may right o kung kinamatarong kung saan pati gayunon ang barangay eleksyon. Kag kung saan ka mo mapili. Which in fact, baliskad. Kitaya tani. Kitaya ang may kinamatarong. Kay kitaya directly ang kaapektuhan. Kung i-postpone mo ang barangay ang SK election, sino be directly ang apektado? Kung hindi, maayo, magserbisyo ang barangay officials. Siyempre kita direkta. Wai man na sa mga congressman. Wai man na sa mga senador. O hindi sa epektado, kita yung directly yung apektado. May kilala ko gani. Ambal niya, o saan pa niya maislan ng aton nga mga barangay kapitan man. Kaya ang tanan nga ayuda nga nagaagi sa barangay, ang tinaw yaman lang. O pasilut-sulit ang nagakuha sang benepisyo. Tingog sang kubos. Amo na. No. May kalog to, lawas ng kalog. Hindi makitan. No? Ginalabay-labayan lang. No? Nilabay-labayan lang ang kalog nga nagalawas na. So muna mga ka-EF, no, ang isa natong ilantaw dire, dapat kita nga mga pumuluyo, kitaya mismo, no, ang magduso nga dapat dayunon ang SK and barangay election. Tingog sang kubos. Sige mga ka-EF, no, ang oras naton alas 9:58 August, pila na lang kaadlaw, September na, si Comelec daw, I think kung di ko magsala, billions of pesos na ang iya nga nagasto in preparation sa barangay and SK election. September, October, November, 3 months na lang. 3 months na lang mga ka-EF. Ihatag nyo na sa amon, kay amon na iya kinamatarong. Hindi ninyo kinamatarong. No? Wala ka mo sa kinamatarong to postpone sang barangay and SK election kay kamiya sa dalom, no, ang dapat maga-decide sini kung sino ang papungko namon, no, sa barangay nga level. Tingog sang kubos. Sige mga ka-EF, oras na ton alas 9:59, mahatag kita na isang pila iya ka mga pahanumdum. Then after that, mabalik kita sa pila naton ka mga talakayan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko,
Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan, kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung anuman ang inyo matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan sini nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man kamo makapanawag sa telepono 4775-0428. Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921. Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himuon amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdaya lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat. Simbahan sa Kahanginan, magawaragwag, alas 12:45 sang hapon hasta alas 2 sang hapon. Lunes to Biyernes, ginadala sa inyo ni Reverend Father Jonas Sumagaysay. Magapadayon sa pagtuytoy sa kahanginan. Upod kita, Simbahan sa Kahanginan. Kuting-kuting, upod kay Tingting. Alas 3:15 sang hapon, tubtob alas 4:15 sang hapon. Isa ka oras nga magapalayag sa kahanginan kada Sabado. Ini ginadulong sang Commission on Liturgy. Kaupod si Miss Ting nga magapatukar sang mga ambahanon bahin sa liturhiya sang Santos nga Misa. Bantayan alas 3:15 sang hapon, tubtob alas 4:15 sang hapon kada Sabado. Kuting-kuting, upod kay Tingting. Istorya Sagrada. Aton tukibon ang kamatuuran sa mga pagtulunan sang aton Ginoo kag pangapinan ang aton pagtuong Katoliko. Magpamati sa Istorya Sagrada kada Sabado alas 8 tubtob alas 9 sang aga. Programa nga ginadulong sa inyo sang Catholic Faith Defenders. Istorya Sagrada kada Sabado alas 8 tubtob alas 9 sang aga. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos.
Balik kita mga ka-EF diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Philippine Standard Time alas 10:05. Ang inyong bahin ginadala sa inyo sang Horizon 3000 no in partnership with Caritas Philippines. Social Action championing human rights in the Philippines. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF. Now, ang isa, kadako nga isyo, no, particular na diri sa pungsod Pilipinas, ang flood control project corruption. Daw wala sang katapusan nga sang nagligad nga inulan, diri naman nagala-exposed ang nagkalain-lain iyang mga flood control projects nga nagakalaguba. Kaya at the same time, wala nagauntat ang baha. Samtang nagabaha ang flood control projects no, para i-address ang problema sang pagbinaha, nagabaha man no, ang tubig sa gihapon. Ang iban gani, grabe no, dugay na imo na lang water world, may naga-jet ski na gani. No? Amo ni ang isa ka nakita nga problema. That's why may ara sang national investigation, no, si President PBBM, pahayag nga mahiya naman kayo no sa sining kontrobersiya particular na sa corruption. Now mga ka-EF, isa man sa ginalantaw diri sa sitwasyon sang pungsod Pilipinas ang gutom kag kaimulon. Very persistent no kag padayon nga nagapadayon no ang gutom kag kaimulon. Maski ano pakaspin no, sang aton nga gobyerno nga nagnubo o kung nagjutay ang pigado diri sa pungsod Pilipinas, no, hindi mo ma-deny ang fact. No? Di man na ma-deny ang kamatuoran. Nga grabe kung nagaluntad ang gutom kag kaimulon. Now, ang isa sa ginatudlo diri mga ka-EF, amo ni siya, no? Ang political dynasty nga ginatawag. No? Kagaya ini mga ka-EF, ang political dynasty, amo ni subong ang tutukan no, sang aton nga simbahan, particular na sang Caritas Philippines. Nga kung sa diin may ara no, sang ginapatigayon nga education kung paano naton tapnaon. No? And at the same time, kung paano sa naton iduso ang aton kinamatarong, particular na sa pag-legislate sang isa kalayi. Kaya kung ihatag mo ini sa aton nga mga mamalidha, sa mga congressmen, mga senador, no, nagaka-water down, but silingon mga ka-EF, ang matudtuod nga essence nga ginaduso naton to curve para matapna ining political dynasty, pag-abot sa Kongreso, no, nagalabnaw siya. So, ang effort subong, ara sa aton, sa simbahan, na kung paano naton iduso ang aton kinamatarong, paagi sa natawag nga people's movement, nga mag-legislate kita sang isa kalayi para no, sa pagdula o kung pagtapna sang ginatawag nga political dynasty. Yari bala mga ka-EF, no? Pamatian naton ang pagpahayag ni Bishop Jerry Alminasa, President sang Caritas Philippines, and at the same time, no, Bishop sang Diocese of San Carlos. Salamat, Father Arman. Mayong aga sa tanan. Welcome. Ipreparar ko na yung among statement, opening statement sa English para wider dissemination. Pero pwede pa rin natin na Ilonggo. May problema. Welcome sa Batulan na Kapot. Today we gather not simply to launch another campaign. We gather because we believe that our democracy can be better and that the Filipino people deserve better. Ika tanan deserve better government.
The 1987 Constitution declares that the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Almost 40 years later, the constitutional aspiration remains largely unfulfilled. And so perhaps we must ask ourselves, if the political system has been unable to reform itself, are the Filipino people themselves now being called to help bring about that reform? Kung ang aton mismo nga mga gitugyanan nga magdigon sa nakaigo nga lahi para mapatupad ng aton konstitusyon, wala nakahuman o nakaopera sini, may nagapamanapag wala sa aton bilang Filipino people nga ituso ini kay para ini sa asang kaayuhan. This is where dapat isa lang or D1L comes in. Kakaganda karoon ng ipaabhag sa aton ni Carlo. D1L is an all-volunteer, non-partisan citizens initiative seeking to enact a national anti-political dynasty law through the constitutional mechanism of a people's initiative. Let us be very clear. This is not a campaign against one family. It is not against one political party. It is not directed against one province, one administration, or one group of politicians. It is a campaign for a stronger democracy. I would like to underline, it is a campaign for a stronger democracy. It is about creating political space so that public service does not become concentrated among a few families, but remains a responsibility and opportunity genuinely open to every Filipino. And prinsipyo lang, hindi personal. We also recognize that many of our friends in public service today come from political families. Some of them are people we know personally. Some have served their communities sincerely and well. We do not presume to judge their personal integrity, their intentions, or their love for the people they serve. Our concern is bigger than individual personalities. This initiative is not about rejecting persons. It is about reforming a system. Kaya ang problema natin ng systemic na ng kultura na kinailan baguhon, kat para baguhon, hindi naman may sistema kita. Indeed, good people can find themselves operating within structures that need to change. And precisely because we value friendship and dialogue, we hope that even those who presently belong to political families can join this national reflection. Ginaibitan man natin sila. What kind of political system will best serve the common good? Not only today, but for generations to come. We invite everyone, including our friends currently holding public office, to look beyond immediate political interests and consider how we can widen opportunities for other Filipinos to serve and lead. And if some political leaders themselves freely choose to support genuine anti-dynasty reform, I believe that will be a powerful expression of statesmanship, placing the long-term health of our democracy above personal or family political advantage. Our appeal, therefore, is an invitation to conscience, never an instruction to compliance. Hindi lang para pa-comply, no? O ubod-ubod lang sa pasyon o muda. Why does this matter to us in Negros Island?
Here in Negros, these questions are particularly important and very relevant. We know the realities of our communities. We know poverty. We know inequality. We know landlessness. We know the struggles of workers, farmers, fisherfolk, and families trying to build lives of dignity. And we know the danger when economic power and political power become too concentrated in the same hands. But we also know the goodness, wisdom, and capacity of ordinary people. The farmers, workers, teachers, and young people, women and indigenous peoples, professionals and entrepreneurs, fisherfolk and grassroots leaders, who have much to contribute to our common life. Political dynasties are therefore not merely an electoral question. They raise deeper democratic questions. For example, who has access to power? Who gets heard? Who has the opportunity to lead? And who remains at the margins? When public offices become concentrated among members of the same families across generations, elections may continue, but opportunities for genuine political participation and the emergence of new leadership can become increasingly limited. An anti-political dynasty law should therefore not be understood as punishment of political families. It should be understood as opening the doors of democracy wider. I would like to repeat that. It should be understood as opening the doors of democracy wider. And this is what excites me. Okay, sige mga ka-EF, ano, amoyad doon tingog ni Bishop Jerry Alminasa, pero malawig-lawig ini ang statement, amat-amaton ta lang siya, no? Pero ang klaro lang diri mga ka-EF, na particular na sa sining ginaduso na nga political sa sining ginaduso nga dapat the People's Initiative o kung PI ni siya natawag mo, no, nga mag-gather ka sang signature sang mga botante, no, 3% kada distrito. Now, for example, there's sa Bacolod 3%, first, second, third, and so on, no? And then, kung tipunon mo na siya, mga 10% sang total number of voters all over the Philippines. Amo na siya, no? Ang People's Initiative. Meaning, no, gina-exercise naton ang aton nga right o kon kinamatarong, no, sa pagduso sang isa kalayi. Tini siya, hindi na siya, no, mag-agi pa sa plenary debate. Once nga makagather kita sang nagakaigo nga pirma, i-verify sang COMELEC, ipag-verify sang COMELEC, no, may ara na isang ginatawag nga election. Kuan pa na, no? Abuto-butuhan pa na naton, no, sa People's Initiative kung gusto ka sa siningalaye o kung hindi. Now, anong kinalain diri mga ka-EF? Now, ang sitwasyon naton subong diri sa pungsod Pilipinas, kung halambalanon sang political dynasty nga ginatawag, no? Suno iya sa data, no, sang Philippine Center of Investigative Journalism. 87% of provincial governor. 71 out of 82 provinces are led by governors from political dynasty. Tingog sang Kubos. And even, no, sa aton nga party list, no, sa Kongreso mga ka-EF, no, sa data nga aton diri nakuha, 8 out of 10 districts, no, representative still naghalin sa ginatawag political dynasty. Tingog sang Kubos. Now, amo na ina mga ka-EF,
ano ang mga rason, no, nga dapat, no, ang even kaniyang party list, to, party list system naton, no, gin-invade na mga KF, no, sang political dynasty. So no, sa PCIJ, mga ka-EF, ginlantaw nila no ang legislative records, campaign finance report, corporate filings, government procurement records, and other public documents na nakalink ini sa 32 ka party list representative nga may ara sang dynastic ties nga kung sa diin mga ka-EF no ginalantaw no nga ang mga project involving man sa pinakorupsyon diri sa pungsod Pilipinas naka-tie up o naka-link sa representative no sang party list no grabe no. Amo ni ang ginahambal bala naton mga KF no ambal gani sa iban tinami man na mayo man na ano ko political dynasty no kay tigin buto-butuhan man sang tawo pero think of it no sa madugay nga panahon nga we are ruled by political dynasty o kung dynasties mga KF may ara bala sang pagbag-o no sa aton iya nga pagkinabuhi. Tingog sang kubos. May ara bala sang pagbag-o sa sistema nga permi kita nagahibi no. Permi naton mabasahan sa social media kahapon may nabasahan naman ko no nga hindi maayo nga serbisyo sang isa ka public hospital. Ang iba nagambal ti pa private ka may na ako may kwarta ka pero kung wala of course makadto ka sa public hospital nagabayad ka man gani sang taxes thinking nga ang imo tax magabalik sa social services paagi sa pundar sa madamo nga hospital kag pagbabakod sang iya nga services. Pero ti mo ni, no, ang gwa niya mga ka-EF, no, ruled by political dynasties. That is why hindi kita no maka-take off sa aton ginahandom nga tani ang gobyerno naton. No, magbabakod mangin maayo ang iya-iya nga pagserbisyo sa aton nga mga pumuluyo. No? Kaya ang ginabuto naton sa gihapon, political dynasties. Kay wala sang nagakaigo o kung enabling law nga nagaban sa sining mga pamilya nga magpadalagan sa nagkalain-lain nga halintang sang aton iya nga gobyerno. Tingog sang kubos. O sa naton gani ka data diri halin sa PCIJ no. Ang hinahambal diri 1 in 4 party list representative may ara sang relative either or both sa House of Congress. Tingog sang kubos. Iya ta magpalayo pa maski diri sa isla sa Negros Occidental. Di ba la? No. May manakalain-lain nga mga kabanwahanan diri. Nga nagabulos-bulos lang ang mag-asawa. No. Magulutod ang amay. No. It seems nga ang renda sang gobyerno ila na lang ya kag sila na lang ang nagabulos-bulos. Wala o kung hindi matagaan sang opportunity ang iban nga magpakita man sang ila nga maayo nga pagserbisyo sa aton nga sosyudad. No. Controlled by political dynasties. No. For example, sa una mahambalta, Don Salvador Benedicto lang ang grabe political dynasties. No, particular mga De La Cruz. Di subong do halos No, halos tanan. No? May pila lang guro ka mga exception nga mga cities and municipalities. Ako nang madumduman ko lang, for example, no, mga Alvarez, 6th District, Sipalay, no, mga Montilla. No, sila ang yapon. Kabangkalan, bago pa lang makapungko ganing mayor. O ginpadalagan niya man ang iyang asawa, vice mayor. Hinigaran. Congressman Dinuyulo, bata ya. Mayor man sa Isabela. Mga Garcia sa Magallaon. O Peña sa Pulo Pandan. No? Diri sa Talisay, mga Lizares.
And so on and so forth, mga maranyon. Na sila na perme ang imobatian. Magluwas pa hambalon ta pagidman, no, sa House of Congress, sa House of Senate. May duha da ka Villar, may duha ka Cayetano, may duha ka Tulfo, may ara da nga ti magutod, no, Estrada. Naman ni mga ang itsura, ang faces of political dynasties diri sa aton mga ka-IF. Nga kung sa diin, ginalantaw man nga dapat na ni naton bungkagon. Kag hindi naton mahatag sa kamot sa Kongreso kag sa Senado ang pag-legislate sang layi to ban political dynasty kay ang aton ang ginaduso diri actually, no, sang grupo nga dapat isa lang. So isa lang kaya ang pwede makapadalagan. No? Isa lang pwede makapadalagan. No, kung madlagan ka sa pagkakongresista, hindi ka na pwede kadlagan senador, hindi ka na pwede kadlagan board member, hindi na pwede ang pamilya mo kadlagan mayor, etc., etc. So isa lang, I think may term limit siya eh. No, dapat pahuway ka anay, dlaga naman kaliwat, ang isa naman imo kapamilya. No, kon matapos na ang imo ang term limit mo, I think may isa ka natawag sa ni, may isa ka term nga wala na sa madlagan sa inyong pamilya to give opportunity sa iban man natong makauturan nga gusto man niya magserbisyo nga wala sang resources. Kay tihambalon tagan man kung hindi, ang politika o kung ang electoral process diri sa pungsod Pilipinas, mabudlayan ka, no, magdalagan, magdalagan ka magdaog kung wala ka resources o kung kwarta. Tingog sang kubos. Mabudayan ka. Yan mo na yung factor, mo na yung tuod, no, sa aton electoral process mga ka-IF. That is why, no, ang dapat isa lang movement nagapanawagan, no, nga dapat, no, ilunsar naton ang ginatawag nga People's Initiative mga ka-IF, no. People's Initiative nga kung sa diin iduso naton, no, ang aton kinamatarong sa pagpili, no, particular na or sa pagpili, no, sa pag-legislate, no, sang isa kalayi para sa aton buwas damlag. No, hindi na niya mag-agi, no. Hindi na siya mag-agi sa Kongreso, hindi na siya mag-agi sa Senado, maagi na lang siya sa isa ka plebisito kun malabot naton kag makuha naton ang nagakaigo, no, nga signature. 3% per congressional district, 10% overall, no, nationwide, no, after verification sang COMELEC, no, ipatigayon ang isa ka plebisito kun bala gusto naton o kun hindi, no, ang iningalayi, no, ang pagban, no, hindi man totally ban, no, paglimit sang political dynasties o kung mga pamilya nga mga no, madugay na nga nagauyat kag nagapadalagan sang aton nga gobyerno. Amo na mga ka-IF, no, ang isa kadako nga kampanya subong, no. Tiari pa lang kita sa aton nga education campaign na ginasuguran no, sang Caritas Philippines. Oras naton mga ka-IF, no, alas 10:29, wala na kita sang oras no, diri sa aton nga programa upod sa Bugos Katapuan sang DYAF 1143 CMN Bacolod kag upod sa Bugos Katapuan sang Caritas Bacolod Social Action. Sa gihapon ini ang inyo alagad Raymond Pandanduyan nga nagasiling kabay pa ang Diyos sang pagidait, pagigugma kagustisya, magaluntad sa aton tanan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod.
Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.